serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugin sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sepial sa Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang tao, dito sa bayan, umuwi sa mga katiwalian, hindi mapapagod, mag-ibata ng mamamayan, para sa bayan na pinakamatay, ang programa na gumagabay, maaasahan na tulungan, ang ulika ni Jojo Sepial! Ulika! 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 Jojo Sepial! Ikaw na po aming Pangulo. Ikaw huling pag-asa na limutin ang pagsuko. Pinasay na pasuko, ngunit ikaw ang suko upang pigilan aming mga luha sa pagtulog. Sino ba naman kasi ang di maniiyak? Ipapakain sa pamilya namin ay hindi iyak. Kung meron ba o wala, kulang ba o sapat, todo para sa amin na mula. Kasi salita pa, pinaghirapan at mahirap na punta sa kanila. Pero sa'yo kami tiwala, ikagagaw diba? Ang tiwala at ang puso ng Pinoy na sa'yo to. Kaya nga ikaw ang pinungo namin para maupo na kami hindi tayo mula sa pagkakadapa. Ang mo sa amin pag-ulan na di man namin nakapaang pagbilis sa iyo. Sana kami may mapala sa mga dating umupo kasi kami ay nadala. Okay, magandang umaga, magandang araw ho. Pilipinas, magandang araw, magandang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman tayo sa ating programang Huli Ka ni Jojo Sepial. Subscribe lamang nyo itong aking YouTube account, Huli Ka ni Jojo Sepial. Siyempre, pindutin nyo ang bell para po lahat po ng aking mga videos ay mapapanood po ninyo. No? Yung aking pong mga pinatalakay sa araw-araw o pagka may time ako, lahat ng aking mga Siyempre sa umagang ito, kumusta ho ang ating bansa? Alam ko po na nandito naman tayo sa isang araw ng Lunes ngayon, unang linggo ng araw ng linggo, Lunes ho. At sana po nasa mabuting kalagayan tayong lahat at patuloy ho tayong manalangin na sana pagdating po ng April 14, 2020 matapos na po itong problemang kumakalat sa ating bansa. At hindi na po sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Ipanalangin din natin ang ibang nating mga kababayan, dyan ho sa ating mga kababayang OFW na nagtrabaho dyan sa ibang bansa, lalo na po ating frontliners na mga OFW sa iba't ibang mga bansa sa Estados Unidos, sa Europa, sa China, at sa iba pang mga parte sa Middle East, na sila po ay nagtatrabaho bilang doktor, nurse, medic o anuman, di ba? Mag-ingat po kayo at mabuhay po kayo at kayo po ang aming pong mga kasama sa araw-araw. At sa ating pong mga kababayan, lalo sa aking mga kababayan dyan sa Visayas Mindanao, mayong buntag sa inyong tanan, mayong adlaw sa inyong tanan, at mag-ingat po kayo. Stay at home, stay safe, para po tayo sumunod tayo sa ating batas, sa ating bansang Pilipinas. Ang gobyerno natin ay sundin natin para po naman tayo maging mapayapa at maging kaayos-ayos ang ating buhay. Sundin natin lahat naman ang sinasabi at pinapatupad ng ating bansang gobyerno. At siyempre po sa aking mga kababayan, kamag-anak dyan sa Region 5, Bicol Region, Diyos Maray, Aldo, San Lucabos. Sana po kayo naman ay hindi sana nakaranas ng mga dinanas namin dito sa Metro Manila. Yung gaano kahirap po ang mga dinanas dito na marami yung bawal. Ang buong Luzon, buong bansang Pilipinas ay naka-experience tayo ng enhanced community quarantine na kung saan ay marami hong bawal. Nandyan po ang curfew hours. Meron po tayong marami hong establishment ang sarado, maliban lamang ho sa mga sari-sari store, groceries, supermarkets,
restaurants, mga pagkain, butika o drugstores at iba pa na mga nasa pangunahing mga kinakailangan nating bansa. At ganun pa man, aking binabati ngayong umaga na ito, siyempre po ang aking mga kaibigan na sila ho'y patuloy na nagla-like at nagsishare sa aking mga videos at nagko-comment. Maraming po salamat sa inyo. Mabuti at masama ang inyong mga comment. Pabor o hindi pabor sa akin, tinatanggap ko yan at huwag kayong mag-alala. Never ako magagalit sa inyo. Maski sabihin nyo na wala akong kwentang tao, walang problema. Basta sabihin lang ninyo ang totoo. Kung ano man ang naramdaman at totoo lamang, ay handa kong tanggapin kung ano man yan. Kung kinakailangan kong dagdagan o baguhin ang aking sistema, ng aking pagprograma, gagawin ko yan. Basta kayo ang boss ko. Salamat. At binabati ko na isang magandang araw. Sa maraming salamat kay Eddie Golong, aking kumpare. Nandyan ngayon sa Panay Island ito. Ingat kayo dyan pare. Si Ramon Bihar, sa Montalban Rizal, Leo Barlin, Noy, at si Ma'am Marjorie Akal Cliufas. Ma'am, ingat po kayo. Alam ko nasa Antipolo City kayo. Dan Susoke, ganun din. Bert Tolorio Jr., Ricardo Abanto Sibial, Rene Portera, Jim Bryan Tumapon Sibial, Elsa Sibial, Maria Krishnan Bo Sibial, nasa Middle East ito, Jennifer Sibial Manibog, nasa Quezon City, Jimmy Spinida, nasa Pasig ito, Pasig City, Lino Militar, nasa Binangonan Rizal, Ana Charlina, Rodel Scripton Dingsky, nasa Middle East din po ito, Marjo Sibuko, mag-ingat po kayo sir, Elvis William Brusula, Jus Marina Aldao sa Indonoy, Fred Castisimo, nandito ito ngayon sa Pangasinan, Donato Brusula, nandyan ho ito sa Negros, no? Edwin Hausian, sa Bulacan ho ito, Romel Rentoria, Rolando Ruas, Alan Ubusa, Jeff Quijano, Mers Brizo, Anthony Chua, Pounder, good morning po sa inyo. Kay Sir James AC, good morning din sa inyo. Kay Sir Stephen, good morning din sa inyo. Sir Nathaniel, Sir, marami pong salamat at sa suporta po ninyo palagi sa programang Huli Ka ni Jojo Sibel at kay Big Boss Chris. At sa lahat po ng mga kasamahan ko dyan sa grupong Huli Ka Boys, Katniss at Huli Ka Boys Matrix, marami pong salamat sa inyo. Inor Firmata, good morning Sir. James AC, good morning ulit. Ana Bautista Palaganas, Edwin Sibial, Cecil Tads Aguhar Sibial, Cami Dorado, Ari Ver Yamalis, good morning sa inyo. Rosalinda Lunas, good morning. Kasama na dyan si Eva Lunas. Sa lahat ng mga Lunas, nandyan sa Valenzuela, Malabon, sa iba't ibang party ng, lalo sa Bicol, marami pong salamat sa inyo. Perez Ponsalan, Crisa, Tol Tolerio, sa Masbati, good morning sa inyo. Gibo Mendes German, Brother German, good morning sa inyo. Alvin Umandam Tata, maing buntag sa inyo. Alvin Ima Binalya Ruhas, nasa Santa Maria, Bulacan ito. Richard Sinido Blanquesco, good morning ho sa inyo. Nandyan ho ito ngayon sa Binangonan Rizal. Ros Malin Dagasdas, good morning sa inyo ma'am. Eldin Junita, sir. Eldin Junida, sir. Good morning ho sa inyo. Ingat po kayo palagi. Ana Liza Orquia Abalos, Abu Gizzy Lunas, good morning sa inyo primo. Lorenzo Bobilis, Helen Leslie Holt, Ina Oy Cardip, good morning sa inyo ma'am Ina, nasa Antipolo po ito. At siyempre ho, ulitin ko lamang, good morning ho kay Jennifer Sibial Manibog, ang aking kapatid, dyan ho ito sa Project 8 Quezon City. Sana nabigyan na kayo ng tulong sa inyong barangay, dahil kapag hindi, sabihin nyo lang sa akin at pagkatapos itong issue ng COVID-19, pupuntahan ko barangay nyo, tatanungin ko bakit hindi kayo nabigyan. Elvis William Brusula, dahil dapat lahat tayo mabigyan. Anthony Chua, good morning din sa inyo. Maraming pong salamat sa lahat po ng mga nanood po ng ating pong, di ba, ating pong Ito, maga ha. Basahin ko lamang po, maga ito. Kanina po, nung nakarang Sabado, nakarang Sabado, ang topic po natin, yun nga po, yung tungkol po sa Department of Health, at ito po mga problema po sa mga relief goods. Ngayon uulitin ko, kasi marami pa rin po ang naging, may mga problema. Marami pa rin po ang hindi ho nabigyan ng tulong ng ating pong mga barangay, ng ating pong mga mayors sa iba't ibang mga lugar sa buong bansang Pilipinas. Ito po ang aking pakiusap sa inyo mga kababayan ko. Kapag hindi kayo nabigyan ng relief goods sa inyong barangay, puntahan po ninyo ang barangay ninyo. Kung sino po sa inyo na mayroong home quarantine pass, puntahan po ninyo at kausapin nyo ang barangay ninyo na bakit kayo hindi binigyan. Dahil ang sabi ho ng Pangulo natin, lahat ho tayo dapat magkaroon, mabigyan. Di ba po? Hindi lang ho pipiliin. Siguro pansamantala, unahin muna natin yung higit ng kailangan. Okay din yun, naintindihan ko yun. Pero after nyan, yung mga lahat ho
na residente, bigyan natin. Di ba? Kasi po sila naman dapat naman silang bigyan dahil po lahat naman yan nakatira sa inyong lugar. Di ba? Hindi naman yan whether butante o hindi yan. Maliwanag po ang sinasabi ng DILG, Department of Interior and Local Government. Sa pangunguna po ni Secretary Eduardo Anyo at sa kanya pong Undersecretary Jonathan Malaya na siya po madalas ang na-interview ho ng Interagency Task Force, no, sa pangunguna po ng PCO, kay Secretary Martin Andanar at kay Yosek Raki, na ang sinasabi po ni Yosek Jonathan Malaya ng DILG, lahat ho ng mga tao, lahat ho ng mga tao na nakatira sa inyong barangay, mayaman o mahirap, kailangan ho mabigyan ng tulong. Tulong tulong. Kailangan ho lahat mabigyan. Yun ang sinasabi sa At ito, basahin ko lamang. Puntahan ho ninyo ang inyong mga barangay. Barangay chairman, barangay kagawad, sino opisyal sa barangay, kausapin ho ninyo. Tanong niyo po sa kanila kung bakit kayo hindi binigyan. Ito, mayroon nung nag-message sa akin. Tama, butante at hindi lahat apektado. Tama, apektado lahat at dapat lang mabigyan. Pa-shout out, sir, sa Barangay Payatas, until now, ala pa rin. Relief goods. Ito po'y galing po kay Lito Del Valle. Diyan sa Barangay Payatas, Quezon City. Quezon City na naman. Kay Mayor Joy to the World, Belmonte. Miora, ano bang pinagagawa nyo hanggang ngayon? Bakit ho ang inyong mga barangay chairman ay pabagal-bagal hanggang ngayon? Ayaw pa rin gumalaw. Hindi ba kayo nahihiya sa mga pinagagawa ninyo? Kakapal ng mga mukha ninyo. Oras ngayon ang kailangan kayo ng mga taong bayan na tulungan ninyo. Ngayon, wala kayo. Di ba? Yung nagsasabi sa akin na, nag-message sa akin na, tama, butante o hindi lahat apektado, kay Ma'am Neren Valenzuela. Siya po isang kasamahan ko sa isa pong samahan ng GPTE sa Santa Catarina Elementary School. Anthony Chua, pa-shoutout sa bayaw at kapatid ko. Salamat sa relief na binigay sa akin dahil ang barangay namin ay wala pang binibigay na tulong sa amin. Pa-shoutout sa bayaw at kapatid niya ni Sir Anthony Chua na binigyan siya ng kanyang tulong relief. Pero ang kanilang barangay hanggang ngayon wala pa rin. Anong pitsa na? Barangay chairman, mayor. Pero tinatanong ko sa kanya, anong barangay at lugar ito at lungsod, syudad? Alam ko nasa Maynila ka, di ba? At ito ang kanyang reply. Barangay Ginti de Leon, Bernardo Compound. Diyan sa Valenzuela City ito, sakop. Kaya nagtataka ako bakit ang Valenzuela City ay maayos naman at nagbibigay ng tulong yan. Di ba? At bago ako magpapatuloy sa aking mga sasabihin, babasahin itong mga mensaheng ito, dyan sa Gapan City, Nueva Ecija, si Mayor Emil Pascual, marami pong salamat sa inyo, sir. Sa maganda hong pinapakita ninyo lahat ho ng inyong mga kababayan, kalugar sa inyong lungsod. Binibigyan nyo ng isang sakong bigas at iba pang mga pangailangang pagkain nila. Marami pong salamat sa inyo, Mayor. Bahala ng Diyos sa inyo. Mismong sweldo nyo, inipon ninyo. At yung naipon yung sweldo sa ilang mga taon, ibinigay nyo, idinagdag nyo kadahil. Ang sabi nga ninyo doon sa inyong post, malaki ang kulang ng pondo ng inyong syudad. Pero dahil nga may kulang yung sweldo nyo, iniambag ninyo para makabili, may dagdag. At kulang pa. Sabi mo nga, itutulong pa ang iba kong pamilya para matugunan ang pangailangan. Nakita nyo, si Mayor Emil Pascual ng Gapan City, Nueva Ecija, mismo sariling pera niya ibinigay niya. Kayo, kailan kayo magbibigay? Pag oras ng kampanya, eleksyon? No way. Yung bullshit nyo. Di ba? Ito, Lawrence Latam. Hello Manoy, regards po. Diyos maray na aga sa inyo Manoy. Patas balita, good job sir, kain tayo lugaw. Okay, ako din, sarado ang aking lugawan. Ang GSC lugawan, sarado ngayon. Di ba? Patas balita, pinalakpakan niya ako. Huwag pasaway, God bless. Maraming po salamat, Patas balita. Kay Sir James AC, mabuhay. Salamat din sa inyo sir. At ito, kanina, mga tinatalakay kong mga issue ay katulad nga itong mga relief goods. Tatlo yan ang relief goods ha. Hindi ako nagmamadali upang ipaliwanag sa inyo ito. Tatlo yan ayon ho ng gobyerno natin. Ayon ho ng DILG, ng kanilang tagapagsalita na si Yosek Jonathan Malaya. At ayon din yan sa ating Pangulo ng Bansa. At ayon din yan sa ating House Speaker Alan Peter Cayetano, Representative Alan Peter Cayetano. Ang sinasabi, ang unang magbigay ng relief goods ay ang barangay. Yung budget po ng barangay na sinasabing calamity fund. Pangalawa po magbibigay niya ng ating pong local government unit or ang mayor natin ng ating mga syudad o bayan. Ganon din ho, calamity fund, gagamitin nila. At pangatlo ho, yung DSWD. At itong tatlo magbibigay. Yan ay partial pa lamang. Mayroon pa pong pinakamagandang balita na ibinigay po sa atin.
ang sabi po ni Undersecretary Jonathan Malaya ng DILG, pwede na hong gamitin ng mga local government units yung kanila pong development fund. Pwede na po nilang gamitin po yan para po ipamili ng mga equipment, kagamitan para sa mga medical supplies, at the same time, kakulangan sa mga pagkain para sa mga tao. Pwede nang gamitin. Kaya ano pa ang problema ninyo? Diba? Ano pa ang problema? Sinasabi nyo kulang ang budget. Yung iba nga, mismo sariling pera lang sa bulsa nila, binibigay nilang tulong sa mga tao dahil alam nilang higit na kailangan ng mga tao. Diba? Yun ho. At syempre ho, yung sinasabi pong 8,000 at 5,000 na ibibigay, ang sabi ho ng House Speaker, dahil ito nilagdaan na ng ating Pangulo, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, na sinasabi niya, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabahala, akong bahala sa inyo. Dahil nasa akin ang gobyerno, may gobyerno kayo, akong bahala sa inyo. Ang linaw, di ba? Ang linaw na sinabi natin Pangulo. At syempre, bago tayo magwakas sa topic na yan, dito po sa sinasabing mga tulong, pinansyal, tulong medical, tulong, di ba? Tulong pagkain, di ba? Food, di ba? Kailangan po natin magtulong-tulong. Kaya sumunod lang naman tayo sa ating mga. At kapag hindi kayo nabigyan ng mga ganyang tulong, dahil mayroon nga sinasabi sila na kailangan daw muna ang tulungan nila, ay yung pong mga tinatawag nating mas higit na kailangan. Isusunod na lamang daw yung mga medyo nakaangat-angat ng konti. Pwede naman siguro tama. Unawain natin, intindihin natin, dahil baka naman yung budget nila kulang talaga. Pero ganun pa man, lahat dapat yan mabigyan. Mga sir, mga ma'am, lahat yan dapat mabigyan. At siyempre po, binabati ko ng isang magandang umaga-araw ang aking pong kaibigan na si Paring Losio Barnayha. Siyempre, maraming salamat sa iyo, Paring Losio, at si Paring Dan. At siyempre, yung aming boss na si Boss Romy Tolentino. Maraming salamat po. At siyempre po, ang aking producer na si Marlon Gobilio. Salamat po sa inyo. At si Domer Gobilio, si Jun Dumikel, no? Eddan Flores, na siya po ang gumawa ng aking napakaganda ng aking YouTube. Ganda, sobra. Diba? Maraming salamat sa iyo, Eddan Flores, sir. At sa lahat po ng aking mga kasamahan. Siyempre, yung aking mga sponsor, no? Si Sir Nathaniel. Diyos ko po. Mawala itong mga to, no? At iba ko pang mga sponsor. Salamat po sa inyo. Diba? Wala ang programang Huli Ka ni Jojo Sigal kung dahil dito. At siyempre, dito naman tayo. RITM. Ibang topic ito. DOH tayo. Research Institute for Tropical Medicine. Diba? RITM. Ibig sabihin, no? Research Institute for Tropical Medicine. Heto ngayon. 3 bagay po ang talakayin natin. Ayaw ko po ng fake news. Gusto ko po kung ano po ang natatalakay na lumalabas po sa mga balita. At siguro, i-discuss lang natin himayin natin ng konti. Di ba? Ito po yung sinasabi ko na laban o bawi ang DOH. Una hong sinabi ng Secretary Duque, dito tayo sa kabilang side, na minimisis po sa atin ito ng ating mga followers, ng ating mga kaibigan, na ano po ang kanilang nakikita at napapansin sa DOH. Mismo si Foreign Affairs Secretary Locsin, no? Sinasabi niya na ang dami na hong dumating na sa Bureau of Customs na mga tulong, no, galing sa ibang bansa, lalo na sa bansang China. 'Di ba? Pero na-hold kasi chine-checkpoint ni Secretary Duque ng Department of Health. Ngayon ang problema sila kung ano dapat gawin. Okay, himayin natin mamaya. Una nating pag-usapan itong tungkol sa isang opisyalis ng Department of Health na ayon kay Secretary Duque, tinanggal o inalis sa serbisyo. After a while, ilang araw, ilang minuto, ilang segundo, oras, ilang panahon, binawi, sinabi, hindi, dinagdagan lamang. Kaya hindi ko malaman kung kapag tayo po ay naglalabas ng mga news na hindi tama, tayo po ay magkakaroon ng kaso at problema. Di ba? Pero pag sila laban o bawi, alang problema, magsusuri lamang, tapos ng laban. Di ba? Ito unang issue, sinabi ni Secretary Duque, inalis o tinanggal. After a while, sinabi niya na hindi, nandyan pa rin, sasamahan lang natin para madagdagan, para mas lalong lumawak at gumanda ang takbo ng ahensya ng Department of Health. Okay, very good. Quoted mo yan. Quote. Okay, pangalawa, ito pong sa ACT-CIS party list na si Congressman Eric Guyap. Nung una, lumabas sa balita, ang isang congressman na si Congressman Eric Guyap ng ACT-CIS party list ay nagpositibo sa COVID-19. Okay. At balita din natin, nilabas ito sa news na magsasampa daw di umano ng kaso ang Presidential Security Group o PSG ng Malacanang.
sa kanila siyempre ang commander nila mag-file ito ng reklamong ito, di ba? Heto pagdating ng mga ilang araw, kasi po nakipaghalubilo daw ang kongresista sa iba't ibang mga cabinet members, no? Cabinet secretaries at yan sa kongreso at iba-iba pa mga sa senador, di ba? Nakipaghalubilo sila. Ito ang naging resulta. Diyan ho sa RITM, naglabas ho ng statement sila na quote nito na nagkamali daw sila, nagkaroon ng clerical error. So, pwedeng sa pag-type, pwedeng sa nila nagkamali, or either doon sa kanilang testing, no? Nagkamali, di ba? Ganon ka, alam mo, nasa crisis tayo, nasa oras tayo ng dapat ho sigurado, dapat ho 101% o 200% tayong sure dito sa mga pinagagawa natin. Dahil hindi ito biro itong problemang ito Hindi ito joke, di ba? Ito po napakagandang di ba? Kaya dapat po naman ating gawin ho ayusin naman natin. Kung tayo maglabas ng mga ganitong mga di ba, ganitong mga bagay, liwanagin natin. Okay? Paano na lamang si Senador Coco Pimentel, Senador Migis Beberi, at Senador Manny Pacquiao, at yung mga mataas na opisyalis, yung ating pong Armed Forces of the Philippines, ang ating pong Philippine National Police, ang ating pong mga iba't ibang doktor at mga empleyado ng gobyerno na nabiktima din ng COVID-19, na nagpositibo, paano din Baka mamaya ilang araw, magulat na lamang tayo, yan po false alarm. Yan po ay negatibo din. Hindi pala positibo. Kaya bago po natin ilabas. Kasi nga po yung isa pong empleyado ng RITM na naglabas ng issue na yan, ng memo na yan, ay OJT daw ba? Diyos ko po naman. Pipirmahan mo yan di ba? Para ilabas mo yan kung tama ba o mali na dapat ito, di ba? I-declare in public na ito may katotohanan. Dapat po talagang sinittle nyo ng maayos, tama ba o mali ito. Dapat ang hirap, hindi dapat kayo kumpiyansa. Okay? Iwanan natin yan. So, pangatlo, ito hong mga binibigay ho na tulong na mga equipment galing from China, came from China, no? At ang sabi nung una ni Secretary Duque ng kanyang mga tauhan, siyempre siya nagsasalita na 40% lamang ang accuracy ng itong mga equipment na ito. So, parang alanganin. Ibig nyo sabihin, Secretary Duque, yung Food and Drug Administration ng Pilipinas, mas magaling ang kanilang technology, kagamitan laban sa China? Oh, come on. Parang di ako naniwala niyan. Di ba? Mas magaling sila kaysa sa atin. Pwedeng sabihin natin paggawan China, mahina. Pero, kuidaw ka. Ang dami ng factories company na nasa China na nilagay dahil nga, alam mo naman, yung galing nila. Di ba? Ito 40% accuracy. Hindi accurate ang mga gamit. At yan inyo pang inaalam. Kaya po, sa pagkakataon sa panahon na ito, bilisan ho natin. Dahil nga po nandito tayo sa bingit ho ng pangangailangan. Hindi ho tayo dito. Oras ang pinag-usapan dito. Hindi ho tayo nagpapahaba ng oras para po magkaroon ng maraming views. Kung hindi ang oras dito, bilisan natin para maggamot kaagad itong COVID-19 na ito. Di ba? So, tatlo. Baka may pang-4 pa, may pang-5 pa, may pang-6, at pang-10. Sana hanggang dito na lamang itong problemang ito. At, siyempre, sa kabilang side naman, kasi pinaparating sa akin itong mga mensahe na ito. Sa kabilang side, meron din sa akin nag-message. Totoo naman, sabi ko nga sa inyo, gusto ko maging patas ako dito. Di ba, patas balita? Gusto ko maging patas ako dito. Pagkatapos kong talakayin itong side na ito, na which is nababasa at nakikita ko ito, na ito po yung side na ito naging problema. Dito naman ako sa kabilang side, para gusto ko maging patas ako. Sa part naman po ni Secretary Duque ng Department of Health. Gusto ko liwanagin, nasa gitna ang programang Huli Ka ni Jojo Sibial. Wala tayo dito sabi ko sa iyo, pagka nasabi ko dito ganitong bagay, hindi maganda at nakagawa naman siya ng mabuti, pupurihin ko din siya. Ito, sa side naman ni Secretary Duque ng Department of Health ng DOH, baka naman ayaw nilang mapahamak ang ating mga kababayan na gamitin itong mga equipment nito na wala tayong katiyakan. Kaya yun ang nakikita kung bakit ganun kahigpit yung kanyang checkpoint na tinatawag Duque checkpoint. Ganun kahigpit ang kanyang
pagribisa o himay-himay, di ba? O pag-examine nito, no? Nitong mga gamit na ito ba'y dapat na ipamahagi sa mga tao. Dahil 40% lang, ika nga, di ba? Kaya po pwedeng naniwala ko na naniguro lamang ang Department of Health, di ba? Pangalawa, yun pong sinasabing clerical error dun po sa kay Congressman Eric Guyap ng AXIS Party List. Nangyari naman talaga yan, hindi naman din sa ganitong pagkakataon. Hindi kasi natin tayo-tao lamang. Alam kong napakahirap din ang tungkulin nila. Isipin ninyo, 24/7 halos walang pahinga yung ating mga frontliners, ang ating pong mga medical, di ba, personality o personalidad. Yung ating pong mga frontliners halos walang pahinga. Sa halip na nasa pamilya katulad ko, nandyan sila nagtatrabaho. Iba ho ang kasama nila, iba ho ang tinutulungan nila, iba ho ang kanilang dinadamayan. Di ba? Kaya po pwede hong totoo nga naman may clerical error. Ito naman, yung una na sinasabi ko, na sinasabi inalis, tinanggal, pero hindi naman pala dinagdagan. Alam nyo minsan, alam mo sa dami na hong nakausap na interview mo, dami na po at minsan di ka makatulog, kaliwat kanan may tumatawag sa iyo, minsan ang pangulo ng ating bansa nagtatanong sa iyo, kumusta na, ano na ba, di ba? May mga bagay pagkakataon, mismo ako, minsan nagkakamali ako ng sinasabi na nasabi ko na hindi pala tama at hindi sakto. Ibig ko sabihin, hindi lahat ng bagay na accurate ang sinasabi ng isang tao. Ganun pa man, para maging accurate tayo, siguraduhin natin na lahat ng ating binibitawang salita at binibitawang dokumento, pinapakita in public, na yan ay sigurado na wala pong maging problema. At heto ang pinakadabi sa lahat. No? So, hindi lang po sa Department of Health, kundi sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Diba? In fairness sa lahat, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagtitiwala sa lahat ng mga tao niya, sa lahat ng mga kanyang cabinet secretary, sa Kongreso at Senado at sa lahat ng opisyalis ng gobyerno. Siya ay nagtitiwala. Nandyan lang siya upang mag-monitor sa kanilang lahat. Pinaubaya niya, hindi siya nagmamando, tinitignan niya kung anong mga galaw nila, at ang Pangulo hindi natutulog yan. Alam niya kung ano ang ginagawa niyo, tama o mali. Kapag kayo'y sumablay, sibak ang aabutin niyo. Ibig sabihin, hindi pinakialaman ng Pangulo, hindi porke di pinakialaman, walang bahala niya. Ibig sabihin ho, siya po ay ipinaubaya niya sa mga tao dahil alam niyang higit na mas marunong at magaling itong mga taong nasa cabinet secretary niya kaysa sa kanya. Dahil nga itong mga to inilagay sa Department of Health dahil isa itong doktor. Alam niya ang kanyang tungkulin. Kaya tinitiyak ko na kailangan nating umunawa sa ganitong pagkakataon. Nasa bingit pa ng krisis. Okay? So bago tayo magtapos sa umagang ito, maraming salamat Panginoon sa biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Dalangin namin Panginoon, dalangin ko Panginoon na sana ang aming Pangulo ng Bansa, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, bigyan niyo kalakasan ng pangangatawan, kalakasan ng pag-iisip, at mag-aanamit na ang great wisdom para po makapag-decide at makapag-mando siya sa kanyang gobyerno, ng gobyerno sa bansang Pilipinas. Tulungan niyo rin po ang lahat ng mga tao na nabiktima ng COVID-19, na pagalingin niyo po, hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. At sana Lord, makilala kanila na ikaw po ang tunay at Diyos na buhay na para sa aming mga tao na sambayang Pilipino, sambayang katauhan. Maraming salamat Panginoon ko at gabayan at biyayaan niyo rin po ang lahat ng frontliners, mga ating mga health workers, sundalo at pulis, opisyalis ng gobyerno, manggagawa, at iba pa po na nandyan ngayon sa kalye na upang po sila maglingkod para sa aming mga kababayan na mga biktima po ng COVID-19 at nagpatupad po ng pamamalakad ng aming ng gobyernong ito. Maraming salamat Panginoon ko sa pamilya namin, sa bawat isa sa amin na nandyan ho kayo. At tulungan niyo Panginoon ko ang lahat ng mga nangailangan, mga pagkain, importante sa lahat ng mga medisina, para po naman Lord sila po hindi na kailangan lumabas at mabigyan ng tulong. Tulungan niyo po ang lahat ng opisyalis ng gobyerno, barangay, mayor, governor na magbigay na po sila ng tulong para mga tao magpagkalooban na. At yung sinasabi po nila Panginoon ko na 8,000 to 5,000 na tulong na galing sa gobyerno na may pagkaloob nila ng tama at ibahay-bahay po nila. Dinggin niyo po ang aming panalangin Panginoon at maraming salamat. Sana Lord sa mga oras na ito maging mapayapa na po ang problema sa COVID-19. Alisin niyo po itong coronavirus na kumakalat dito sa aming bansa at sa buong mundo. Tulungan niyo Lord na makahanap ng isang gamot upang Lord gumaling na po ang mga biktima nito. Ang aming dalangin Panginoon ko ay binabalik sa inyo ng papurit at pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos mabalos,
Mga kaibigan ko, marami pong salamat. Stay at home, stay safe. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. God bless, to God be the glory. Mabuhay tayong lahat. Mag-ingat po tayo, mga kaibigan ko. Huli ka ni George Sibian. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni George Sibian sa Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.